Kaya ngayong araw ating titingnan ang My Hero Academia Chapter 413 na pinamagatang Lump of Lead. Ang chapter na ito ay nagsimula sa isang hindi pangkaraniwang vision/flashback noong ang vestige ni All Might ay sinaksihan ang essence ng huling sandali ng quirk ni Star and Stripe na nakikipaglaban sa loob ng All for One. Gayunpaman sa oras na ito habang napansin ni Star ang batang si Tenko Shimura na natrap sa loob, ang kwento ay napunta sa kasalukuyan kung saan makikita natin si Star na itinuturo ang bola ng pagkawasak sa loob ng essence ng All for One. Habang tayo ay lumalapit sa itinuturo ni Star, ito ay naihayag na ang namatay na hero ay itinuturo ang crack sa outer shell ng bola. Pagkatapos na may hayag ang crack na ito, tinawag ni Star ang vestige ni All Might na sinasabing Master, mayroong isang malungkot na bata doon. Balik sa tunay na mundo, si All Might ay nagising mula sa pagkakatulog at habang tinitingnan niya kung saan naglalaban sina Midoriya at Shigaraki, napansin niya ang dalawang bagay. Ang unang bagay ay ang vision na kanyang nakita ay hindi isang panaginip pero isang mensahe mula sa One for All, at ang ikalawa ay siya na maaaring maramdaman ang presensya ng One for All kahit na habang siya ay masyadong malayo sa quirk ay maaaring nangangahulugan lamang ng isang bagay, ang quirk niya at ng ibang tagapagmana ay pinalakas ng maayos para makultivate ay nagsisimulang malutas. Pagkatapos ang eksena ay bumalik kay Midoriya at Shigaraki kung saan makikita natin na pinalipad ni Shigaraki si Midoriya sa isang atake bago kumuha ng ilang sandali para subukan at intindihin kung bakit niya nakita ang imahe ni Star and Stripe sa kanyang isipan na kanyang pinalagay na siya ay namatay at wala na pero ang kanyang natitirang baga ay naiwan para pigilan siya. At habang si Shigaraki ay nagkakaroon ng bahagyang sandali ng pag-aakala, makikita natin si Midoriya na tumilapon ng malakas sa lupa habang sa wakas siya ay tumigil na duguan at ngayon ay walang suot na t-shirt sa isang crater na nagawa mula sa kanyang sariling impact. Si Midoriya na natiling iniisip ang tungkol sa sandaling sinabi ni All Might sa kanya na siya ay maaaring maging isang hero pagkatapos ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa nakaraang chapter. Tinatanong na nagpapanik kung ano ang eksaktong ibig sabihin ni Kudo noong sinabi niyang kailangan niyang magpaalam sa One for All. Pagkatapos ipinaliwanag ni Kudo na ang essence ni Shigaraki sa loob ng All for One aka ang Ball of Destruction ay ang manifestation ng bawat negatibong emosyon na kanyang naramdaman, at ito ay nasolidified sa tila hindi nawawasak na anyo para i-represent ang kanyang sariling hindi matitinag na paninindigan at purong raw na puot. Sa totoo lamang ang bola ng pagkawasak ay isang bola ng halos hindi mapapasok na pumapalibot sa kaluluwa ni Shigaraki, at itong bola ng negatibo ang nagpapanatili sa batang si Tenko na matrap sa loob nito. Ito ay parang kung paano na-trap ni All for One ang personalidad ni Shigaraki sa nakaraan maliban lamang na ito ay mas matagumpay pati na rin maaari ba nating kumuha ng ilang sandali para i-appreciate itong panel na ito ni Shigaraki na habang ang lahat ng ito ay naipapaliwanag ang villain na ito ay naging manifestation ng kasamaan. Marahil gaya ng inyong napansin sinabi ko na halos hindi napapasok habang ito ay naihayag na mayroong isang crack sa bola na ipinalagay ni Kudo na nagawa noong ang essence ni Star ay nagsimulang mag-rampage sa loob ng quirk. Kaya ipinalagay ni Kudo na para hindi lamang matalo si Shigaraki pero makumplito ang layunin ni Midoriya na iligtas si Tenko, kailangan nilang atakihin ang essence ni Shigaraki at hindi ang kanyang pisikal na katawan. At ang tanging paraan para gawin ito ay kung ililipat ni Midoriya ang One for All kay Shigaraki. Sandali lang, paano ito gumagawa ng kahulugan? Hindi ba ito ang mas lalong magpapalakas kay Shigaraki, at ito ang eksaktong sinabi ng ibang gumagamit ng One for All. Pero detalyadong sinabi ni Kudo na kaysa sa simpleng paglipat iminungkahi niya na puwersahin na ilipat ni Midoriya ang kapangyarihan ng One for All kay Shigaraki. Ito ay pareho kung paano ibigay ni Bakugo ang test paper kay Midoriya at ibinato ito ni Bakugo ng may puwersa direkta sa mukha ni Midoriya para siya ay masaktan kaysa hayaang kunin ni Shigaraki ang quirk katulad ng kung paano niya kinuha ang danger sense. Kailangan niyang itulak ang essence ng mga user ng quirk ng may puwersa na maaaring puminsala sa kanyang negatibong essence kaysa idagdag ito, at sirain ang kanilang sarili sa proseso. Ito ay parang gagawin niya ang mga nakaraang gumagamit sa isang maliit na missile na kanyang isusuntok ang mga ito sa kaluluwa ni Shigaraki.
Inamin ni Kudo na ito lamang ay isang teorya at kung ang teorya na ito ay mali, ibibigay lamang ni Midoriya ang lahat ng kanyang quirks kay Shigaraki. Kaya iminungkahi ni Kudo na sila ay gagawa ng isang trial gamit ang kanyang quirk bilang unang test subject. Ang nakaraang user na si N ay walang alinlangang hindi sumang-ayon sa plano na ito na sinasabing kung ito ay mabibigo at si Shigaraki ay makukuha lamang ang access ng kanyang gear shift, siguradong sila ay matatalo. Kaya sa halip inialok niya ang kanyang smokescreen na quirk na sinabing ito ang pinakawalang silbing kapangyarihan dito sa kasalukuyang laban. Gayunpaman sa kabila nito, tinanggihan ni Kudo ang mungkahi ni N at inihayag na siya ang mauuna at kung ang pinaka-nakakatakot na kaganapan ay mangyayari at makukuha nga ni Shigaraki ang kanyang quirk, makukuha din niya ang lahat ng recoil na umaapekto kay Midoriya, parehong makakapinsala sa kanya at magpapaginhawa kay Midoriya sa sakit na ito. At kaya sa plano na ito na kanilang pinag-usapan, ang lahat ng mga nakaraang gumagamit ay nang atubili na sumang-ayon dito sa mapanganib na taktika para makumplito ang layunin ni Midoriya na iligtas si Tenko Shimura. Gayunpaman bago nila maaring maisakatuparan ang plano na ito, mayroong pa ring isang tao ang hindi pa sumasang-ayon dito, ito ay si Midoriya na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng pag-aalinlangan pagdating sa pagligtas kay Tenko. Pero ipinaliwanag ni Nana Shimura na ang pag-aalinlangan na ito kay Midoriya ay hindi dahil sa ideya na mawawala nila ang kanilang kapangyarihan o kahit sa isang pangamba ng kamatayan. Ang pag-aalinlangan ni Midoriya na tanggapin ang plano na ito ay nanggaling sa katotohanang sisirain ni Midoriya ang One for All, ang hindi mapapalitang regalo at blessing na kanyang tinanggap mula sa hero na kanyang pinakahahangaan. At sa kasamaang palad para kay Midoriya ang oras ay mahalaga, habang si Shigaraki ay sa wakas naabutan siya at paparating sa kanya na naghahanda para ipagpatuloy ang devastating na laban ng dalawa. Si Kudo na tinitingnan si Shigaraki ay sinabi kay Banjo na siya ang huling maililipat dahil ang kanyang quirk ang tanging bagay na humahawak sa katawan ni Midoriya at hiningi niya sa unang gumagamit na siya na ang bahala kay Midoriya kung siya ay aalis na sinagot naman ng unang gumagamit ng Yes, my hero. Pagkatapos ipinaalam ni Kudo kay Midoriya na tinanggap nilang lahat ang kanilang kapalaran at ngayon ang lahat ay nasa kanya, kailangan nilang marinig na sabihin niyang tatanggapin niya ang plano na ito na sinagot naman ni Midoriya nang gagawin ko ito. At sa proklamasyon na ito ipinalipad ni Midoriya si Shigaraki pabalik na nagresulta para sabihin ng villain na hindi ko kailanman ipinalagay na ikaw ay isang hero, habang makikita natin ang imahe ni Deku na nilalamon ng Black Tendril na nagmumukhang parang isang halimaw na may bahagyang kislap ng isa sa mga bituin ng One for All sa kanyang kamay. Ang Dark Deku ay nagbabalik, at dito nagtatapos ang Chapter 413, kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang content katulad nito ay mag-subscribe sa channel, maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.